Good morning po, Rivers of Joy. Mabuti po ang Diyos. Amen. Good morning din po sa ating mga kasama online. Iniimbitahan ko po ang lahat na tumayo at sabay-sabay po nating palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Ama. Purihin ka, Panginoon. Worship your name, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Hallelujah, Lord. We worship your name, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise God. Sabi po sa awitin, there is a new name written down in glory. And it's mine. Isa po sa rason na pwede nating ipagdiwang palagi ay yung pangalan po ng lahat ng nananampalataya sa Panginoon ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Tayo po ba ay nagpapasalamat doon? Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, thank you, Father God. Purihin ka, sambahin po kayo sa aming kalagitnaan. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord God. Come on, let's sing that song. Praise God. Habang naka-flash na po ang ating lyrics. I was lost in shame, could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me, darkness held me down, but Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad he changed me, see I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's no life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Salamat, Panginoon. I met the author of my story. Yes, it's mine. Yes, it's mine. I was lost in shame, could not get past my blame. Yes, hallelujah. My name. I'm so glad it changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad he changed me, see now a new creation. But let's declare that in Jesus' name. Thank you, Lord. The old is gone, there's no life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. The author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad he changed me. Now I'm walking free. I've got a victory. See, it's all over me. I'm so glad he changed me. See, now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. And I met the author of my story. Let's sing the second verse. Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad he changed me. Yes, walking free. I got a victory. See, it's all over me. I'm so glad he changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's no light. I live by faith, not by sight. Woo! There is a new name written
Come on, let's declare. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new day written down in glory. Yes. And it's mine. Salamat Panginoon sa pagliligtas. Purihin ka. And I met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Yeah, there is a new name written down in glory. Salamat, Lord. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. And I met the author of my story. Yes, it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory. Thank you, Lord. Yes, it's mine. I met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. Hallelujah. And it's mine. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Yes, purihin ka, Panginoon. Purihin ang ngalan mo, Ama. Salamat po. Kay buti-buti mo. Ang lahat ng papuri, Panginoon, masasalamat ay sa iyo lamang ibabalik. Purihin ka, Ama. Every praise to our God. Every one of worship. Every word of worship. One accord. With one accord. Every praise. Every Every praise. praise. Every It's praise. to our God. It's to our God. Every praise. Come on, church. Every Every praise to our praise. God. It's to our Every God. one of worship. Every word of worship. One accord. With one accord. Every praise. Every praise. Every praise to our God. To our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. To our Glory, God. hallelujah Glory, hallelujah. to our God. To our God. Every praise, Every every praise Every praise. to our God. To our God. Amen. Every praise, every praise to our God. To our God. Every word of worship, Every word of worship. one accord. With one accord. Every praise, Every every praise. praise to our God. To our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. To our God. Glory, hallelujah Glory, hallelujah. to our God. To our God. Every praise, Every every praise. praise Every to our God. To our God.
belongs to you alone, belongs to you alone, Father God. The highest praise, glory, and honor, Father. We worship your name, Lord. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Purihin, luwalhatiin ka, Ama. O ang aming pagsamba, Lord, ay aming inaalay sa iyo, Panginoon. O luwalhatiin po kayo, Panginoon. Sambahin po kayo, Panginoon. Oh, hallelujah. We worship your name, Father. Glorify your name, Lord God. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Blessed be your name, Father. Blessed be your name, Father God. Yes, Father God. Yes, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, that you're going to move within us. Oh, hallelujah. Father, we're here to continually worship you, Father. Here we are to worship you, Lord God. Here we are to adore you, Lord. Here we are to glorify your holy name, Lord God. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagpapala, Panginoon. Purihin, sambahin ka, Ama. Hallelujah, Lord. Glorify you, Jesus. Glorify you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen, oh God. Amen, Lord. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Come on, let's just offer ourselves to the Lord as we sing this song. Here I am to worship. Here I am to love. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to yes, Lord God, hallelujah. Amen, amen. Yes, Lord. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, Lord, here I am to worship. Here I am to bow down, oh God. Amen. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, Lord, here I am to worship you. Here I am to worship. Hallelujah. Here I am to worship, Lord. Amen. Here I am to say that you're my Amen. God. Yes, Lord. Hallelujah. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord God. Yes, Lord. Here I am to worship you. Here I am to worship you. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, here I am to worship you, Father. Here I am to bow down before you, Lord. Amen, oh God. Yes, Lord, here I am to worship you, Father God. Amen. Oh, hallelujah. Yes, Lord, we worship your name, Father God. We worship your name, Lord. Amen. Light of the world, you step down into darkness. Open my
worship you, Jesus. Here I am. We worship you, Jesus. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonder. Here I am, Jesus. Here I am to worship. Here I am, Lord. Hallelujah, hallelujah. You're my Amen. Yes, you're all together lovely. altogether worthy. Amen. Hallelujah. Together Wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. I'll never know, hallelujah, yes, hallelujah, to see my sin upon the cross. Amen, hallelujah, Lord. Here I am to bow down, yes, Lord. Here I am. Yes. Say that Amen. you're my God. You're all together lovely, oh You're God. altogether lovely. Altogether worthy, altogether wonderful to me, Lord. Here I am to worship. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Altogether lovely, altogether worthy, Amen. altogether wonderful. Hallelujah. Here I am, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. Lord, hallelujah. Altogether lovely, Yes. altogether worthy, Amen. altogether wonderful to me. 'Cause here I am to Worship, Yes, Lord. I am to Yes. bow. You are faithful, God. Here I am to Worship your name, Father God. You're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to. Sing it again. Here I am to worship. Here I am to worship. Yes, Lord. Here I Hallelujah. am to bow. Hallelujah. Here Hallelujah. I am to say that You are our God. Amen. God. Amen. You're all together lovely. Altogether worthy, Amen, oh God. altogether wonderful. Full to me. Yes, oh God. Faithful God, unfailing love. Forever you are worthy of my praise. Faithful God, unfailing love. We can always trust the wisdom of your ways. Sing it again, faithful God. Faithful God, unfailing love. Hallelujah. Forever you are worthy of our praise. A faithful God, unfailing love. Hallelujah. We can always trust the wisdom
the beautiful morning reminds me of your faithfulness to me. Amen. Thank you, Lord. Through the long, lonely night, when the darkness hid the light, you gave me grace to trust, and now I see. Amen. Even when it's hard to believe, even when our hope seems all gone, there has never been a night without a dawn. Faithful God, unfailing love. Amen. Hallelujah. Forever you are worthy of a praise. Oh, faithful God, unfailing love. We can always trust the wisdom of faithful God. Oh, faithful God, unfailing love. Amen. Forever you are worthy of our praise. You are faithful God, unfailing love. Hallelujah. We can always trust the wisdom of your ways. Faithful God, faithful God. The heavens, they are telling of the glory of our King. So we join with all creation now. The heavens, they are telling. The heavens, they are telling of the glory of our King. Amen. Thank you, Lord. Join all creation now and sing. Faithful God. Amen. Thank you, Lord. Forever you are worthy of our praise. Amen. Hallelujah. Oh, faithful God, unfailing love. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, we can always trust. Come on, say that again. Faithful God. Amen. Faithful God. Forever you are worthy of our praise. Faithful God, unfailing love. Yes, we can always trust the wisdom of your ways. Faithful God, faithful God. Hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for
Maraming salamat, Panginoon. Lord, we want to thank Maraming salamat po. works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through wandering in heaven above. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, Lord, we want to lift your name on high. Hallelujah. And Lord, want to lift your name on high. Thank you, Jesus. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Amen. For you alone are God eternal, through wonders Yes, yes. heaven above. Amen. Habang tayo po ay nananahimik sa presensya ng Panginoon, hayaan po natin ang ating bibig, ang ating buhay, ay patuloy po magpasalamat sa Panginoon. Sige po, naririnig po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah, Lord God. Napakarami naming dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. Come on, let's take this time to thank the Lord. Pinagaling ka ba ni Jesus? Sige po. Pasalamatan niyo siya. May karamdaman ka ba ngayon? Sabihin mo sa Panginoon. Siya ang ating kagalingan. Nangihina ka, sabihin mo sa Panginoon. Nakikinig po siya. Hayaan po natin yakapin tayo ng Panginoon ngayong araw. Hallelujah. Masama ba yung loob mo? May sinanakit ka? Sige po, sabihin mo sa Panginoon. Sige po, may pangangailangan ka? Sabihin mo sa Panginoon. Mahal na mahal niya po tayo. Sige po, nakikinig po siya. Nakikinig po siya. Nakikinig po siya. Hallelujah. Sige po, sige po. Sabihin natin sa Panginoon. Ang pusong nagpapasalamat sa kabila ng lahat. Let's just trust the process of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na-hospital ka ba? Sabihin mo sa Panginoon, salamat Lord. Hindi ako nanatili sa ospital. Hallelujah. Ang daming karamdaman. Salamat Panginoon. Pinagaling mo kami. Kay buti-buti mo. Lagi kaming may pagkain, Panginoon. Hindi mo kami pinapabayaan. Nakakapasok ang mga anak namin sa eskwelahan, Panginoon, dahil tapat ka. Nagpo-provide ka, Panginoon. Never was a time, Lord, that you left us. Walang pagkakataon, Panginoon, na iniwan mo kami. Lagi kang nandyan. Lagi kang nandyan, Ama. Hallelujah. Sige po, nakikinig ang Panginoon sa pasasalamat natin sa Kanya. Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, we worship your name, Lord. Kay buti-buti mo, Ama. Kay buti-buti mo, Ama. Kay buti-buti mo, Panginoon. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pagliligtas, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. O purihin ang ngalan mo. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Kay buti-buti mo sa amin, Ama. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord God. Amen. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Amen. For you alone are God eternal.
Lord, we want to lift your name on high. Hallelujah, Lord. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Amen. For you alone, hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord. And Lord, we want to lift your name on high. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. We want to thank you. Salamat, Panginoon. For the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through on earth and heaven above. Sing it again. Lord, we want. And Lord, we want to lift your name on high. Thank you, Jesus. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through and heaven above. For you alone are God eternal, amen, and heaven above. For you alone are God eternal, through and heaven above. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon. Purihin ka. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po sa banal na Espiritu. Maraming salamat po sa kalakasan. Maraming salamat sa kagalingan, Panginoon. Maraming salamat sa pagpuspos mo sa amin. O purihin ang iyong pangalan, Ama. Sa iyo po maingat, binabalik ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ay makakaupo. Okay, magandang umaga po. Pwede po bang pakitingin ang yung nasa kanan at ang yung nasa kaliwa? Yan, tapos kamustahin niyo po sila. Na-miss niyo po ba sila ng Sunday? Ayan, meron po ba kayo napifeel na paparating na, malapit na? Okay. So, ready na tayo habang inaawit natin to? Pwede po tayo magkamayan? Meron po ba tayong first timer? Ang katabi niyo po ba ay first timer? Okay, so lahat po ay faithful. Kaya tayo po ay magbabatian sa bawat isa habang inaawit po natin ang Okay, tayo po tayong lahat. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. We wanna wish you. Woo! We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero años. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Magandang umaga. Salamat WL team. Amen. Calling all our kids. Jesus loves the little children, Hello? all the children of the world. Hello? Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of Hello? the world. Please extend our hands para i-pray po natin ating mga kids. Heavenly Father, we lift up to you these precious kids, Lord. Please shower sa iyong banal na awa, Panginoon, na i-bless niyo po, i-guide itong mga batang ito, Lord. Bulagin niyo po, Panginoon, ang mga batang ito sa kanilang sa mga masasamang gawain, Lord. Ano niyo po siya, Panginoon. I-guide niyo po sila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, Panginoon. Saan man sila mapunta, Panginoon. Samahan niyo po sila, Lord God. Panginoon, idinadalangan po namin ang mga magulang ng mga batang ito, Panginoon, na walang sawang nag-guide sa kanila, Lord, in your grace, Panginoon, in your will. Maraming salamat, Lord, na sila po ay inyong ginagayad, Panginoon, ang pamilya ng mga bawat ng pamilya ng batang ito, Lord. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, na ang mga kanilang mga guro, Panginoon, sa kanilang Sunday School, Lord, i-bless and i-guide nyo po sila, Panginoon. Ibigyan nyo po ang wisdom, Lord, ang inyong Holy Spirit wisdom, Panginoon, sa kanila, Panginoon, para itong mga batang to, Lord, ay hindi maligaw ng landas. Ito'y dinadalangin namin, Panginoon, itinataas namin sa inyo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Paskong Pasko na po ang tunog po ng ating lahat ng ating mga naririnig. Kahit sa welcome po ay Paskong Pasko na. Sino po ang excited na po sa ating Christmas party? Di ba? Nako, last Sunday po ay katatapos lang ng Thanksgiving. At next Sunday po ay alam ko si Lair ay mag-uumpisa na ulit ng practice ng lahat ng mga participants. Okay, ngayon pong araw na ito po ay huling linggo po na pagtalakay po natin sa ating huling yugto po ng ating pagtalakay about precious seed. At yung atin pong tinatalakay na 13 na mga binhi po ng pangako ay matatapos na po natin ngayong araw na ito. At tayo po ay magbubukas. Ang atin pong text ay hindi po tayo umaalis sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 29. Meron ba tayong mga panauhin ngayon? First time po na nakadalo sa gawain? Okay. Yung mga balak magbabakasyon, meron ho ba? May mga kapatid po tayo nasa bakasyon, nakakainggit, di ba? Sa Christmas, sa New Year, ay alam ko may mga iba-iba ho tayong mga schedule. Pero sa araw na ito, atin pong pag-aaralan po muli ang ipagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay
about precious seeds. Mga binhi po ng pangako. At mangyari pong tayong lahat ay tumayo at babasahin po natin ito nakasulat sa harapan po natin. Babasahin po natin sa aklat po ng unang aklat ng Biblia, Genesis chapter 1 verse 29. Basahin po natin, begin. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Makakaupo na po tayong lahat. Ang kapansin-pansin po dito sa ating binasa ay yung ating patuloy na tinatalakay patungkol po sa binhi. Pagka may binhi, pagka itinanim po natin, ano po ang inaasahan natin? Magkakaroon po tayo ng pag-aani. Meron po tayong harvest. Dahil ito ay itinanim, ito ay lalago, magkakabunga, at tayo po ay magkakaroon po ng harvest. At bago ho natin ipagpatuloy po yung pang-siyam, natapos na ho natin yung 8, bago ho natin ipagpatuloy, balik tanaw ho tayo, balik aralin ho natin yung ating napag-aralan nung mga nakaraang linggo. At ang una po sa ating i-review ngayong araw na ito, ano po yung unang binanggit po natin na binhi po ng pangako? Sino po ang nakakaalala? Okay, pwede ho nating makita ho natin sa ating screen at babasahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, begin. Access is the seed for opportunity. Mas malakas po, basahin natin, begin. Yung bukas na pinto, ito po yung mga pagkakataon ho natin. Binubuksan po yung ating sarili sa mga bagong bagay. Mga bagong pagkakataon para po ilitaw natin yung ating angking galing. Tayo po ay naniniwala na lahat po tayo ay may kanya-kanyang angking galing. Amen? At sinasabi dito, kinakailangan po nating ilabas ito. Kailangang ilitaw natin. Pag may pagkakataon, pag nagbukas ang pinto, nagbukas ng pagkakataon, kinakailangang ilitaw natin ito. And access is the seed for opportunity. Ang pangalawa po ay basahin nun natin ulit sabay-sabay sa ating harapan. 1, 2, 3, begin. Battle is the seed for... Ano po ang ibig sabihin nito? Bago ho natin marating yung isang lugar, bago ho natin mamakubkob yung isang lugar, kinakailangan meron muna tayong lupigin. Kinakailangan po dito yung labanan, may pagkikipagtunggali. Kailangan makipagtunggalian ho tayo bago ho natin makamtan. Bago ho natin makuha yung isang bagay, kinakailangan nating makipaglaban muna. Kinakailangan nating makipagsabayan. Battle is the seed for territory. At ang pangatlo po ay, ito po, nakasulat po sa ating harapan. Basahin ulit natin para atin pong maalala ang mga bagay na ito. 1, 2, 3, begin. Thankfulness is the seed for joy. Sino po ang nakaranas na siya po ay punong-puno ng pagpapasalamat nung linggo? Say amen. Yung lahat ng mga nakatanggap ng regalo, say amen. Yung nabusog po sa ating mga pagkain, say amen. Samahan natin ng palakpak. Kasi ang daming pagkain po natin, di ba? Okay. Ganun pa man, wala man ang mga bagay na ito, wala tayong nakain, wala tayong naibigay, pero ang paalala po dito, nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Dahil kung tayo po ay nagpasalamat, ito po ang binhi ng ating kagalakan. Thankfulness is the seed for joy. If you want happiness in your life, ang paalala po ng Biblia, be thankful. Be thankful. Lagi po tayong nagpapasalamat. At pang-apat po, napakahalaga po nito. Basahin po natin ulit, sabay-sabay, 1, 2, 3, begin. Confrontation is the seed for change. Confrontation. Yung pagpuna. Yung mga taong may malasakit sa iyo,
ikaw ay pinupuna, pinapansin, halimbawang may nagawa kang mali, o nag-uumpisa ka pa lamang na gumawa ng mali, ito po ay pinupuna ng mga lahat ng mga nagmamalasakit sa iyo. Dahil ang pagpuna, ito po ay binhi para sa isang pagbabago. Anything unconfronted, it will increase in your life. Pag wala pong pagpuna, ito po ay makakasanayan po natin. At pag nakasanayan po natin ang maling bagay na ito, pag walang nagpumuna, ito po ay lalala. Ito ay magdaragdag sa buhay po natin, sa sarili natin. Subalit ang wastong pagpuna, dapat hindi po ikaw ipinapahiya. Meron pong wastong pagpuna. Pag ikaw ay nagmamalasakit, tinatapik mo yung iyong kaibigan at sinasabihan at iyong binubulungan. Yun po ang wastong pagpuna. Panglima, ito po ang sinasabi sa harapan po natin, begin. Listening is the seed for knowledge. Yung pakikinig at pakikinig at pakikinig, okay, ano ang ibig sabihin nito? Ang pakikinig ay binhi po tungo sa ating kamalayam. Nabubuksan ang ating kaisipan. Nagkakaroon ho tayo ng kaalaman, ng pangunawa. Pagka tayo po ay nakikinig at nakikinig. Ito po ay binhi tungo sa ating kamalayam. Ang sabi po ng Proverbs chapter 2 verse 2, ang sabi dito, listen to wisdom and apply your heart to understanding. Listen to wisdom and apply your heart to understanding. Ikiling mo ang iyong pandinig sa karunungan. Ang pandinig, makinig ng makinig para tayo po ay magkaroon ng kaalaman. Tayo po ay magkaroon ng kamalayam. Ang sabi dito, ihilig ang iyong puso sa pag-unawa. Ikiling ang iyong pandinig sa karunungan. Ang pangalawa, ihilig ang puso sa pangunawa. Okay, darako ho tayo sa pang-anim. Ang sabi po dito sa ating harapan, 1, 2, 3, begin. Honor is the seed for success. Honor is the seed for success. Yung paggalang ay binhi tungo sa ating ikatatagumpay. Para po sa ating ikatatagumpay, honor those in authority. Pagka tayo po ay nagbigay pugay, pag iginalang po natin, yung mga leader po natin, yung mga nakakataas po sa atin, honor our leaders, those who are in authority. Dahil po pag hindi ho natin ito ginawa, if you do not honor, you will not have a good future. Kaya ang sabi dito, honor is the seed for success. Yung paggalang ay binhi tungo po sa ikatatagumpay ng ating buhay. Sa ikatatagumpay ng ating buhay. Ang pangpito po, presentation is seed for acceptance. Basahin ulit natin. 1, 2, 3, begin. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa pagkaalala po natin, ipinapakilala, ipinepresent po, binhi. Ito po ay binhi para sa pagtanggap. Present yourself at the level of God made you. Ang ibig pong sabihin nito, tayo po ay create ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. At ang sabi ng Biblia, ikaw ay bukod tangi. Ikaw ay unique na nilikha ng Panginoon. Wala tayong kapareho, yung katabi mo, iba't iba yan. Kahit yung kambal, may kanya-kanyang pagkakakilanlan. Kaya ang ibig sabihin dito, mga minamahal, present yourself at the level God made you. God made you. Create tayo, nilikha tayo ng Panginoon sang-ayon sa kanyang wangis. At kinakailangan nating ipagmalaki ito dahil hawig natin si Kristo. Amen? Hawig natin si Jesus. Kaya ang sabi dito, present yourself at the level God made you. Pangwalo po, mga minamahal, ang sabi po dito sa harap natin,
Words, the seed for feelings. Ano po ang ibig sabihin naman nito? Mag-ingat po tayo sa mga salitang ating bibitawan. Bakit po? Kasi yung katagang binitawan po natin ang magiging binhi nung kanyang mararamdaman. Mag-ingat po tayo sa lahat ng salitang ating binibitawan. Don't let your peace be stolen by others. Minsan po, tayo po ay naaapektuhan ng sinasabi ng iba sa labas. Ang sabi dito, death and life is in the power of your tongue. Pakaingatan po natin. Ang salita po ay nakakasunog. Pakaingatan po natin kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig. Words are the seed for feelings. May malasakit po tayo. Ingatan po natin yung ating pagsasalita. May mga balat sibuyas, pagka nakarinig, umiiyak na lamang. Ramdam nila, damang-dama nila kung ano yung kanilang narinig. Words are the seed for feelings. Nawa lahat po ng ating sasabihin, mga minamahal, ay dalisayin ng ating Diyos. Upang ito ay magdulot ng lakas sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya. Dalisayin ng Diyos ang lahat ng ating babanggitin bago po natin ito sabihin. At pangsyam po, mga minamahal, ito po yung huling apat na ating tatalakayin ngayong gabi, ngayong araw na ito. Ang sabi dito sa pangsyam, ang sabi po ng pangsyam, order is the seed for productivity. Basahin po ng mga kalalakihan. 1, 2, 3, begin. Order is the seed for productivity. Sino po dito ang mahilig mag-ayos sa kanilang bahay? Yung ayaw ng magulo yung lugar, ayaw ng sa kotse, ayaw ng may amoy, ayaw ng may mga nagbabasura. Diba? Ayaw natin nung sa likod ng sasakyan natin bakit ginawang basurahan naman itong likod ng sasakyan natin? Ayaw natin nung ganon. Order is the seed for productivity. Ang kaayusan ay binhi para tayo maging mabunga, para tayo maging mabisa. Yung proper arrangement, kaayusan, ito pala ay susi para sa ating paglago. So kung gusto nating maraming ani, ayusin natin yung ating pagtatanim ng binhi. Atin po itong aalagaan. Order is the seed for productivity. Alam niyo po, minsan may nakikita ho tayo mga palayan, di ba? Nakitang-kita po pagka yung pagtanim ng palay ay tuwid na tuwid. Ako po ay may kwento po, may kasamang konting yabang. Yung binabantayan po naming sa Odiongan sa probinsya, yung niyog. Alam niyo po, lalo pa nung una, ito po ay napakagandang tingnan. Kahit saan kayo dumako, tuwid po yung pagkakatanim. Pag gumanong ka, tuwid pa rin dito. Pag tuwid na, napakaganda pong tingnan. At alam niyo po, mayroon pong, sabi nung nanay ko, mayroon pong yung pipicture, mga ikakasal. Kasi nga, napakaganda pagka tiningnan. Pagka pantay-pantay yung pagkakatanim. At green na green po yung grass. So, order is the seed for productivity. Iba po pagka maayos ang isang bagay, tama po? Iba po pagka mayroon pong kaayusan. So kung gusto nating maraming ani, magtanim po tayo at alagaan po natin, ayusin natin. Dahil yung kaayusan ng lahat ng bagay, yung bawat galaw, ang maghahatid po sa atin sa tagumpay. Order will create joy in your life. Pagka nakita nating maayos, masaya po tayo. Yung nag-agree, say amen. Pagka maayos yung isang bagay, masaya po tayo. Pero pagka meron pong
disorder, hindi maayos, kaguluhan, it will create problem in your life. Ito naman po ang kabaliktaran. It will create problem in your life. Ang kwento po, mga minamahal, yung bago pa po yung kiya ng church, yung ating service, di ba? Yung bago pa po yan, madalas po tayong mamasyal sa Chindisitas. Sino po ang nakakapasyal? Lalo pag Christmas, ang daming ilaw, may mga tugtugan po sa Chindisitas. Eh bago-bago pa lamang mag-drive si pastor. Eh nagkakaagawan po ng parking sa Chindisitas. Eh, ngayon po, pinarko na lamang po kasi nabakante siya, kaya lang may tinamaang guhit siguro. Hindi ko po makalimutan, ang sakit pala nung pagbalik mo. May kinuha lang ako sa van, tapos may nakalagay sa harap, ayusin mo ang parking mo. Ito po ang mas masakit. Ang mas masakit po, pagbalik ko sa ang sabi doon, ang mas masakit yung karugtong, church ka pa naman. Ang sakit, di ba? Kasi ang laki ng Rivers of Joy, di ba? Yung buo yung Rivers of Joy pa, di ba? May logo pa. Kaya nakalagay doon sa coupon band, sabi niya, ayusin mo ang parking mo. Church ka pa naman. Ang sakit, ang sakit. So, dahil wala po sa ayos, it will create problem. Dahil wala po sa ayos yung sasakyan, disorder will create problem in your life. Tama po? It will create problem in your life. Gusto nyo pa po ng isa? Sasakyan din ito. Yung unang sasakyan ni Pastor na Honda Jazz. Nakapark po ako sa Santa Lucia. Siguro ilang linggo na po talagang hindi po nahuhugasan, di ba? Pag hindi nahugasan, kaya nang magsulat, di ba? Kaya ng sulatan, di ba? Ang nakalagay doon ay, habang nakapark, pagbalik sa parking, may nakasulat, hugasan mo naman ako. Sabi ko, sino kaya ang maglalakas loob na magsulat nito? Hugasan mo naman ako. Pero kakilala ko naman yung nagsulat. Kilala ko naman, mga kapitbahay lang natin doon sa Santa Lucia. So tinawagan ko, hindi daw ako ang gumawa niyan. So nakangiti lang siya, pero totoo po yun. Kasi hindi naman masusulatan pagka malinis po yung sasakyan. It will create problem in your life. Sa personal na buhay natin, pagka wala ho sa ayos ang buhay natin, di ba? Every morning, pagising po natin, na hindi tayo nakapag-pray, di ba? Parang sabog-sabog yung buhay natin, di ba? Pagising natin sa umaga, pag hindi ho tayo nanalangin, nag-devotion, nako, parang mag-uumpisa yung araw mo na magulong-magulo. Sabog-sabog. Hindi organize yung mga schedule mo at yung gagawin mo. Kasi wala sa ayos. Wala po sa ayos. Kaya pag wala po sa ayos talaga, ano ang ginagawa? Pinapaanod natin sa ilog yung mga gamit na wala sa ayos, hindi na napapansin, nakakalat lang sa bahay. Ilagay sa sako at ipaanod na lang sa ilog yan, di ba? Yung mga bagay na hindi na po mahalaga at napapansin, ano ang ginagawa? Itapon natin sa basura, masakit sa mata. Di ba? So it will create problem in your life. Okay? So ano ang ginagawa? Yung mga sasakyan na po, wala sa ayos po talaga. Diyan po sa amin sa Maliksi, nung isang araw, kahit sa Maginhawa, nagkaroon na naman po ng hatakan. Kasi po, dahil wala naman po talaga sa ayos yung mga pag-parking. Dahil dapat pagka pedestrian lane, dapat hindi po talaga natin naaapakan at hindi natin nalalagyan po ng mga gulong. So wala sa ayos. Pagka nag-counterflow po tayo ng sasakyan, lagot po tayo kay Brother Jun. Matitikitan tayo ni Brother Jun, di ba? Dahil wala po sa ayos. Huhulihin po tayo. Kaya gusto po nating maging mabunga. Lumagay po tayo sa tama.
Kung gusto nating maging productive ang buhay po natin, iayos natin yung ating sarili. Kung gustong maging mabunga, mag-ayos-ayos tayo, mga minamahal. Kung gustong maaliwalas ang buhay, kung gusto nating maging maganda at maaliwalas na nakasakay tayo sa sasakyan, mas magandang laging nakakarwash yung ating sasakyan. Di ba? Ganon din po sa closet natin. Di ba? Alam ko, tayong lahat gustong-gusto natin ng maayos yung aparador, yung closet natin, nakasalansang at nakatupi yung mga damit. Pero pag ginawa ho natin, tsinaga natin ito, tapos pagbalik ho natin, pagbukas, iba't iba na ang pwesto, di ba? May nagkakalaglagan na naman, nakakainis po ng iyong ganito. It will create problem in your life. Magagalit si mama, wag magtataka ang mga anak. Kasi talagang magagalit si mama. Pero pag si papa naman ang nag-aayos, magagalit din si papa. Yung iba hindi na lang nagsasalita. Pero talagang sa loob niyan. So ganun po, ang pagkawala ho sa ayos, magkakaproblema po tayo. Magkakaproblema. So, disorder will create problem in your life. Disorder will create problem in your life. Pangsampo, mga minamahal, malapit na tayong magtapos. Ang pangsampo, okay, disorder will create problem in your life. Ito po, problema po talaga ito. Basahin po natin 1, 2, 3, begin. Problem is the seed for recognition. Paano ito nangyari, pastor? Paano ito mangyayari? Problem is the seed for recognition. Alalahanin natin, okay, na yung mga problema po natin, yung mga alalahanin sa buhay, o, di ba? Yung mga alalahanin sa buhay natin, ito daw ay binhi sa ating kamalayan, nabubuksan yung ating kamalayan, yung ating pananaw. Kaya ang sabi dito, problem is the seed for recognition. Ang sabi dito, a problem is an invitation to significance. Okay, sa ating kamalayan, a problem is your chance to reveal who you are. Alam niyo po, may makakakilala tayo. Kung kailan dumating yung problema, naging matatag siya sa paglilingkod. Di ba? Ito po ang sabi dito, a problem is your chance to reveal who you are. Ito daw po ay isang pagkakataon para sa atin, para ilabas yung tunay na ikaw. Ilabas yung tatag mo, ilitaw yung tibay mo, ipamalas yung talento mo, at yung kakayanan mo. Pag dumating ang problema, dito lumilitaw, ganun siya katibay. Nakikita ho natin ito. So problem is the seed for recognition. And a problem is not something you run from. Pagka may problema, dapat hindi ho natin tinatakasan, hindi natin tinatakbuhan. Dapat pagka may problema, atin po itong hinaharap. God has called us to be a problem solvers. Amen? Lahat po tayo ay binigyan ng kakayanan ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng problema. Naranasan natin ito dahil may tiwala sa atin ang Panginoon. At sinasabi dito, binigyan tayo ng kakayanan ng Panginoon para matugunan ang mga problemang ito. Para ilitaw na kaya mo palang tugunan ito sa tulong ng Panginoon. Problem is not something you run from, but God has called us to be a problem solvers. Harapin po natin ito. Face it and solve the problem. Sa aklat po ng unang Samuel, ang kabanata po ay 17 at ang talata po ay 48. Nagkaroon po ng hamunan dito. Nagpatuloy ang paglapit ni Goliath, ang sabi dito, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Ibig sabihin, nagkaroon po ng hamunan ang mga Filisteo at si David. Si Goliath po ay kilala po natin na higanti po siya.
at may sukat pong binigay ang Biblia at napakalaking tao po ito. Isang Filisteo at si David po ang kanyang makakaharap. At ang sabi dito, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. At kung atin po siguro habang tumatakbo siya, dahil sa sobrang laki siguro, nabunggo niya na siguro sa, bakit may pader dito? Yung pader pala ay paana pala ng higante, ano? Si Goliath na pala yon. So, yung pala mga minamahal ay sapatos ni Goliath. So, anong ginawa niya? Tumakbo po siya papalayo, hindi po sa problema, kundi tumakbo po siya papalayo para sipatin po yung tamang sukat kung saan patatamaan ang Goliath na ito. At yun po ang kanyang ginawa. Lumayo po siya para po sipatin po yung tamang tamang sukat para po niya mapatay si Goliath. Kasi pagka doon po siya sa ilalim po ni Goliath, pag iba po ang makikita niya, di ba? Pagka gumanon siya. At pagka tinirador niya, baka iba ang tamaan, di ba? So lumayo siya. Hindi po ito kasama sa Bible. So lumayo po siya para po sipatin yung tamang sukat at para tamaan po yung sentido po ni Goliath. So, hindi po siya tumakbo. Hindi po siya natakot. Ang sabi ng Biblia, patakbo niyang sinalubong. Ibig sabihin, problema, napakalaking higante sa harapan niya. At ang sabi niya, sinalubong po niya ito. Ibig sabihin, kanya pong hinarap at siya po ay mayroon pong panglutas sa problemang kanyang kinakaharap. Mga minamahal, hindi po siya tumakbo, hindi siya natakot. Hinarap po niya ang problema. Tinanggap po niya ang hamon ng isang higante na ito. Alam niya po ang sitwasyon at kaya niya itong harapin. Dahil sa sarili niya, sabi niya, I am a problem solver. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Tayo po ay kanyang bibigyan ng lakas, ng dunong, ng paraan, tutulungan niya tayo, gagabayan niya tayo, para masolusyonan ang anumang problema at alalahanin na ating ikinakaharap. Lahat po ng nakaranas ng ganito na sinamahan siya ng Panginoon, yun, nag-a-agree sa akin, say amen. Lahat po tayo'y nakakaranas ng anumang problema at pagsubok sa buhay. Subalit, nananatili tayo nakatayo dahil tayo po ay ginagabayan ng Panginoon upang matugunan at masolusyonan ang anumang problema sa buhay po. So ito po ang pangsampo. Ang sabi dito, problem is the seed for recognition. At ito po ang panglabing-isa, may panglabing-isa at malapit na ho tayo magtapos. Ang sabi dito, confession is the seed for mercy. Walang ibang nais marinig ang Panginoon. Kung tayo po, nais po natin ng kapatawaran, nais po natin ng habag, ang nais marinig ng Panginoon sa atin, tanggapin po natin. Aminin po natin na tayo po ay nagkamali. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Dahil ito po ay binhi para atin pong matanggap yung kapatawaran ng ating Panginoon. Yung habag ng ating Diyos. Confession is the seed for mercy. Ang pag-amin, yung pagtanggap, yung inaako mo na sinasabi mo, oo, Panginoon, nagkamali ako. Ito pala ay binhi tungo sa awa at habag ng ating Panginoon. Alam niyo po, libo-libong mga anghel ang may hawak ng mga tabak at nakapalibot po sa lungsod po ng Nineveh. At naandoon sila dahil po sa isang banal na hudyat. Ang sabi ng Panginoon, tupukin, lipulin, wasakin, puksain ang lungsod ng Nineveh. Walang iiwam dahil sila po ay nagkasala sa Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang kasanalang ginagawa. Ito po ay para puksain ang buong lungsod dahil sila po ay sumuway sa ating Diyos at hindi po sila nagsisi.
At isang tao po, ang pangalan po ay Jonah. Nangaral po ng pagsisisi sa lungsod na ito. And the people began to confess of their sins. Dahil po may isang nangaral na ang pangalan po ay Jonah. Naintindihan po nila, tinanggap po nila, inamin po nila ang pagkakamali at nagkaroon po ng tunay na pagsisisi, pag-amin sa kanilang kasalanan at sila po ay pinatawad ng ating Diyos. At hindi po natuloy ang pagpuksa sa lungsod po ng Nineveh. Mga minamahal, confession is the seed for mercy. Beloved, today, if you want mercy, you need to start confessing. You need to start confessing. Lord, patawad po. Maraming beses kitang binigo. Lord, I'm sorry. Patawad ulit sa aking nagawa. Sorry po, Lord. Ito lamang ang hinihintay ng Panginoon, na tayo po ay tumingin sa Kanya ng buong pagpapakumbaba. Tayo po ay tumingin sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, ako po ay nagkamali. Aminin po natin na tayo po ay nagkamali sa ating Panginoon. I'm sorry, Lord. Because confession is the seed for mercy. Katulad po ng ginawa po ng Diyos sa lungsod po ng Nineveh. Hindi na po sila pinuksa ng ating Panginoon. Pang-12, number 12, seed of promise. Basahin po natin sa ating harapan, 1, 2, 3, begin. Repentance is the seed for forgiveness. Nais nating patawarin tayo ng Panginoon? Tayo po ay tumingin sa Kanya at tayo ay humingi ng tawad. Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil ang pagsisisi, ito ay binhi para po sa ikapapatawad po natin. Yung pagsisisi. Repentance is the seed for forgiveness. Ang binhi po nito para po sa ating kapatawaran. Magsisi, pagsisisi. Mula sa pusong tumatanggi na sa kasalanan. Pag kami nagyaya na tayo po ay ayain sa isang maling bagay, magsisi sa Panginoon at tayo po ay patatawarin ng ating Panginoon. There's a difference between confession and repentance. When you say, I confess, sinasabi mo, inaamin mo, Lord, I admit. Yun po ang confession. Lord, I admit. Inaamin ko, Panginoon, na ako ay nagkamali. Ako ay nagkasala. And repentance means you turn away from your sin. Ang ibig sabihin, repentance, you turn away. Ibig sabihin, kinasusuklaman mo ang kasalanan. You turn away. Tinatalikuran mo nang makagawa ng mali. Nilalayuan mo na yung kasalanan. And that is repentance. Turning away from sin. Lumalayo ka na sa kasalanan. At ang mas malalim na kahulugan nito, kinasusuklaman mo ang kasalanan. Repentance, you turn away. You turn away. Sinasabi mo, Lord, nagkasala ako. At hindi ko kaya magbago ng sarili ko lamang. Sinasabi mo sa Panginoon, I need you, Lord. At alam ko lahat po tayo na naandito sa ngayon ay kailangan po ng yakap at pagpapatawad ng Panginoon. Sinasabi mo, Lord, I need you today. Nahihirapan ka, may kailangan ka sa Panginoon, nahihirapan kang magpatawad, nahirapan kang i-release yung isang tao, may sama ka ng loob. Ito ang kailangan natin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I need you today. I need you today. At masigit po natin kailangan ang ating Panginoon dahil hindi natin kaya. Lord,
I need you today. I repent of my sin, and by your grace, it will not happen again. By your grace, sa tulong at sa habag ng ating Panginoon, hindi na ito mangyayari muli. Yung tayo po ay magkasala, magkamali. Ganun pa man, kung nagawa nating muli, laging andyan ang kamay ng Panginoon. Iniaabot sa iyo at sa akin. Sinasabi, lumapit kayo, mga nabibigatang lubha, at kayo ay bibigyan ng kapahingahan. Amen? Napakagandang pangako ng Panginoon. Yun po ay isa sa mga binhi para po tayo makalaya. At panghuli po sa umagang ito, mga minamahal, basahin po natin sa ating harapan 1, 2, 3, begin. Today is the seed for tomorrow. Today is the seed for tomorrow. Yung nais mong makita kinabukasan, yung nais mong mangyari sa iyong hinaharap, itanim po natin sa ngayon. Amen? Itanim po natin sa ngayon. Gusto mong makalaya? Gusto mong makalaya bukas? Gusto mong maganda ang iyong gising kinabukasan? Itanim mo yung pagpapatawad ngayon pa lamang. Because today is the seed for tomorrow. Hindi magiging maayos ang iyong bukas kung hindi mo ito aayusin ngayon. Kung hindi mo ito aayusin ngayon. Today is the seed for tomorrow. Now is the seed for next day, next month. At hindi po ito nakasalalay sa Panginoon. Naandyan lamang po ang Panginoon. Ito po ay nakasalalay sa iyo. Gusto mong makalaya? Magpatawad ka sa ngayon. Palayain mo ang iyong sarili sa ngayon. Because today is the seed for tomorrow. Today is the seed for tomorrow. If you want to be saved, kung may kailangan ka, may kaibigan ka na nagnanais ng kaligtasan, today is the day of salvation. Today is the day of salvation. When Jonah preached and the people repented, the mercy of God was released. The mercy of God was released. Natanggap agad iyon ng mga taga-Nineveh. Yung pagpapatawad na yon ay natanggap ng mga taga-Nineveh. And it is also available for you today to be released in your life. If you want salvation, if you want forgiveness, itanim natin sa ngayon sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Because today is the seed for your tomorrow. Today is the seed of your tomorrow. Kung may binhi, may pag-aani. Amen? Kung may binhi na itanim po natin, mayroon pong pag-aani. If there's a seed, there's a harvest. At yung katabi mo sa ngayon, that's your harvest. Yung asawa mong lalaki, that's your harvest. Yung asawa mong babae, that is your harvest. Bakit po? Nagtanim ka sa kanya. Inalagaan mo siya. That is your harvest. Dahil ikaw ay nagtanim ng binhi. Your family is your harvest. Your wife is your harvest. Your health is your harvest. Malusog ka ngayon, maganda ang iyong pangangatawan. Dahil nagtanim ka. Inalagaan mo ang iyong sarili. That's why your health is your harvest. Nagtanim ka ng maayos na buhay, kaya ngayon ikaw ay nag-aani. Your house, your car is your harvest. Dahil nagtanim ka, nag-ipon ka, nagtiyaga ka. Kaya mayroon kang sasakyan, mayroon kang bahay. And that is your harvest. Dahil ikaw ay nagtanim. Ngayon, kinabukasan,
magkakaroon ka ng harvest. Your business today, okay, is your harvest tomorrow. Mag-harvest ka kinabukasan. Dahil ikaw ay nagtanim ng binhi, mayroon pong pag-aani. Pagka mayroong pagtatanim, mayroong pag-aani. Amen? Kung may binhi, may pag-aani, at lahat ng bagay na ating ginagawa sa ngayon, kailangang pagtangpo natin sa araw para kinabukasan, magkaroon po tayo ng pag-aani. Nawa po may nakuha ho tayong mga aral sa 13 mga pangakong ito, mga binhi ng pangako ng Panginoon na ibinigay po sa atin sa loob po ng isang buwan na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Dadako po tayo sa isa ring mahalagang bahagi ng ating pananambahan. At ito po ay ang tithes and offering. At bago po tayo magpatuloy, magbabasa po ako ng verse sa 2 Corinthians 9 verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Sa Tagalog po, ang mga bigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Let us pray. Our Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa muling pagkakataon na po kami po ay makapagbigay ng aming tithes and offering, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ay napakabuti at tapat sa mga anak mo, dakilang Diyos. And thank you, Lord, na pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na magbibigay ng maluwag sa puso at masaya na nagbibigay, O God, dahil ito ay pangako mo na God loveth a cheerful giver. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bawat halaga na malilikom ngayong umaga, dakilang Diyos, na ito, Panginoon, ay i-bless mo ang bawat halaga na magamit ito, Panginoon, sa kilalago pa ng iyong gawain dito sa lupa, O God. And bless each and every one, O Lord God, who will give cheerfully, for you loves the cheerful giver. Salamat po, Panginoon, and we bring you back of the glory, praises, and thanksgiving. In Jesus' name, we pray. Here we go, watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure. Ayan, good morning po sa bawat isa. Announcement po, ang kampo ng kids ay na-move po ng
December 7 and 8, ito po ay Sunday at Monday. Well, yung Monday naman po ay holiday. Ayan, ang last payment po for kids ay up until Saturday. Ayan, pwede pong GCash and cash. Lapit lang po kayo sa akin. Thank you po. Hello. Parang hindi na kailangan i-memorize, ano? Ayan, tuloy na po ang Pasko. Magandang umaga po sa bawat isa. 21 days from now at ating pong ise-celebrate ang Christmas, RJFC Christmas Celebration. At kayo po ba excited na? Ayan. Very fresh from Thanksgiving, no? Last week lang. At dito naman tayo at tayo ay ating pong pinaghahandaan ang ating nalalapit na Christmas celebration na kung saan ito po ay gaganapin this coming December 21. Ito po ay isang araw. Okay? Sa umaga po ay magkakaroon po tayo ng divine service and then followed po ng Christmas musical presentation. So, ang ilan po ay magpapakita na kanilang galing sa pagkanta, pagsayaw, at yan. At syempre pa, after po ng ating service, lahat po ay mananatili at sama-sama po tayo para sa isang engranding pananghalian. At pagkatapos niyan yan, claim na agad by faith, o di ba? At syempre pa sa hapon po, ito po yung ating Christmas party proper na kung saan magkakaroon po tayo ng engranding celebration dahil tayo po ay mayroong red carpet. Kung meron tayo last year, mas higitan pa natin ngayong taon. Syempre. Kasi last year, yung ginamit natin na red carpet ay pang Lazada lang. Diba? Nakita nyo naman madulas. Tapos pag umakyat tayo, kailangan nakaalalay. So ngayon, yung gagawin natin, yung gagamitin nating red carpet, talagang yung red carpet na tunay. Amen! Okay. So, ating pong i-ready ang ating puso't isipan at syempre pa, ating pong i-ready ang ating bulsa. Kasi po, ang ating Christmas party po, ito po ay contribution. So, ang bawat isa po ay meron tayong registration o contribution. Kung itong party po, hindi naman po ito ay voluntary. Pero ang contribution po ay mandatory. Ayan. So, ang bawat isa po, per head po ang pagbabayad para
para po saan itong ating contribution? So ito po ay mapupunta sa ating pagkain, no? Lunch, snacks, and then cover din po nito ang decoration, prizes, and surprises na naghihintay po sa bawat isa sa atin. Okay? So again po, I encourage everyone to come as we celebrate the birth of our Jesus Christ. And that's all for today. Maraming salamat po. Ayan, good morning po sa lahat. Sa mga nag-register po for our dance class later, 1 p.m., dadating po si Pastor G. So yung mga youth po na nakalista, and sa mga gusto pang humabol, pwede po mamaya, alauna po tayo. At pwede po bang makarinig ng isang amen sa ready ng kumain ng tanghalian? Ayan, dahil nag-amen kayo, 50 pesos po ang bayad, nandoon po. Punta lang po kay Tita Ivy. May magsaserve po ng pagkain. Ano pong pagkain, Tita? Magkano po? Ayan, adobo, 50 pesos lang. Ayan po. So, bili na po kayo. Ito po ay fundraising of youth para po sa aming mga expenses. Of course, para sa gagamitin po sa lahat ng bagay. Ayan. Thank you po. God bless. Ayan, sabi po ni Pops, sa Timean, baka naman wala ako, walang sumuporta. Kaya bumili na tayo. Okay, so isang paalala po sa ating mga UFW, meron din tayong meeting after the service. At ito po ay patungkol. Lahat ngayon, ang usapin ay party, party, party. So alam ko, excited din kayo sa ating sa atin pong Christmas party. Mga UFW lamang po ito, wayat lakot. Okay po, maraming salamat. Therefore, I conclude na ang schedule po talaga ngayon ay worship leading team ang meeting ng 5th. Pag walang 4th ay 5th Sunday. So, we will again adjust. Lagi tayong nag-a-adjust, WL team. Anyway, tayo po ay nagpapasalamat sa mga activities na yan dahil yan po ay nakakatulong para mapalakas ang isa't isa at magkaroon tayo ng bonding. Amen? Sige po, may I invite everyone again to please stand at patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa binigay niya sa ating blessing. Thank you, Lord, for all the seeds that we have, oh God. Ito po yung mga blessing mo sa amin, Panginoon. And thank you for the assurance, oh God, that you love each of us, oh Lord God. And ang salvation mo ay patuloy po naming tinatanggap. Salamat sa iyong kabutihan. Let's sing this song. We want to lift your name on high, O Lord God. And we want to thank you, God, for all the blessings that we received today. Thank you, Lord. We worship your name, Father God. Amen. Sige po. Worship you, Lord God. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Hallelujah. Thank you, Lord. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kay buti-buti mo. Purihin, sambahin ka, Panginoon, ng rivers of joy. Oh, luwalhatiin ka, Ama. For you alone are God eternal, amen, and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we
Yes, Lord, we thank you. For you alone are God eternal, through on earth and heaven above. For you alone are God eternal, through on earth and heaven above. For you alone are God eternal, through on earth and heaven above. Hallelujah, Lord. Tayo ay magtatapos sa isang panalangin. Lord, thank you. Thank you, Lord, for this wonderful day, Lord. Thank you, Lord, for giving us again the opportunity, Lord, to be blessed by your Holy Spirit, by your holy words, Lord. Lord, thank you for everything you've done in our life, Lord. Kayo lang, Panginoon, ang aming sasandigan, Lord, sa lahat ng aming sa lahat ng pangangailangan namin, Lord, sa lahat ng problemang dumarating sa aming buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nandiyan kayo, Panginoon, na patuloy na gagabay, patuloy na magpapaalala sa amin, Lord. Lord, salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon. We are all your seed, Lord. Kami ay mga binhi, Panginoon, na patuloy na tutubo, lalago, Panginoon. At patuloy na mamumunga, Lord, na puspos ng pagmamahal at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa lahat, Lord. And we as leave this holy place, Lord, kami, Panginoon, ay lalabas ng puspos ng kasiyahan sa aming mga puso, Lord. Salamat sa protection, Lord. Salamat for giving us good health, Lord. Salamat sa mga pagpapala, Lord. Muli, Panginoon, we worship you. We glorify your name, Lord. Salamat sa lahat, Lord. Ito po ang aming samot dalangin, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.